Pag naglalakad ka sa mga kalsada ng Manila, may papansin mo mga pader na puno ng kulay, mga mukha, mga baybayin letters at mga simbolo ng kultura natin. Pero alam mo ba, hindi lang basta art yan. Street art sa Pilipinas ay parang time machine. Pinaghalo nito ang modern creativity at mga sinaunang tradisyon natin. Tulad ng baybayin, calligraphy, at batok-tato sa mga kalinga. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano maging tulay na ang street art sa pamamagitan ng ating pre-colonial heritage at ng makabagong paraan ng pagpapahayag. Bago pa dumating ang mga Kastila, marunong tayo gumawa ng art. Meron tayong baybayin, isang writing system na parang calligraphy. Bawat letra may hugis at ganda, na parang sining na rin. Pero kung babalikan natin, meron din tayong mga tattoo tradition, o yung mga batok ng mga kalinga. Ginagamit rin ito ni Apo Wangod hanggang ngayon. Sa mga ninuno natin, ang bawat tattoo ay may kahulugan. Halimbawa ng tapang, karangalan at pagkakakilanlan. Ngayon, makikita natin na bumabalik ang mga ganitong spirit sa street art. May mga mural na gumagamit ng baybayin letters, tribal patterns at tattoo-inspired designs, lalo na sa jeepneys at community walls. Makikita mo kung paano binubuhay ulit ng mga artist ang kultura natin sa mas modernong paraan. Pero alam nyo ba, ang street art hindi lang para sa mga artist. Ito ay para sa lahat, libre mo siyang makikita kahit saan. Kaya tulad ng art noon na bahagi ng araw-araw natin sa buhay at pamumuhay, ganun din ngayon. Nagiging daan ito at kwento ang ating identity, struggles at creativity ng mga Pilipino. Kung iisipin, nakakabilib, no? Dati sinusulat sa balat at sa dahon. Ngayon, nasa pader at tungsod na. Mula sa baybayin, sa batok ng kalinga hanggang sa modern murals. Pare-parehong kwento ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang art, kahit magbago ang anyo, mananatiling buhay habang may taong handang magpinta ng kwento ng bayan.